The views and opinions expressed in this podcast are those of the host and guests and do not necessarily reflect those of the producers, network, or sponsors. Listener discretion is advised. Okay, so welcome Sir Along to our Salamat podcast. Si Sir Along pala ang Chief of Staff doon sa Matandang Balaka. Yes, Matandang Balaka. Sabihin natin siya ang next in line. No, hindi pa. Trabaho lang muna. Trabaho lang. Servisyo muna. Servisyo. So ang topic natin ngayon, Sir Along, is kasi balita natin yung sikat ang Matandang Balara sa doon sa Palaka. Kaya nga. Laban sa dengue. Yes. Diba? Kasi dengue season daw. Tapos quick fact, ang dengue pala, sa umaga pala, no? Yes. Hindi siya... yan? From 7 to 10 ang niya, exposure niya sa dengue. So ano ba yan? Yung grupong insekto na parang nag-decide, day shift muna tayo. Mangagat tayo ng mga tao na tapos ihawaan natin ng dengue. Hindi, kasi yung lamok kasi ang sabi nga ng government or the DOH. May specific kasi na lamok yan eh. Okay. Yung madidetect mo siya kung siya ay carrier ng dengue. So, meron siyang white line sa kanyang body. So, madidetect mo siya. Okay. Kung yun. So, syempre, ang spray din ng aming fumigations sa mga area, may mga nagre-request. So, hindi naman kagad yan ibinababa. Kasi ang first direktiba niyan is linisin mo muna yung area. Mm-hmm. At the same time, saka tayo mag-spray. So, para at least, yung gamot kasi is direct dun sa mismong insekto. So, kakaiba pa lang ng insekto? Yes. May white stripes? Yes. Okay. Yan ang isa sa mga makikita mo kung yan ay carrier. So ano ba itong kakaibang prevention na ginawa niyo noong 2018? Kaya sumikat kayo dyan eh. Ano ba yung, what's the big deal with this Palaka? Anong ginawa niyo dyan? Actually, yung Palaka, it's idea. Yan ang aming punong barangay na si Kap Alan Pranza. Tinignan siya ng ibang alternatibo. Ano ba ang magandang paraan? Kasi syempre, sinubukan na natin lahat ng pwede natin gawin. Okay. So, yung increase kasi ng 2018 is 200 plus ang nagkaroon ng dengue cases. I see. So, siguro dahil ito'y na-found out namin dun sa mga creek kung saan po pwedeng mag-breeding yung mga lamok. So, yung creek na yan, hindi naman pwedeng pasukin yan nung mga maglilinis. Siyempre, close yan and then mahirap siyang linisin, mainit. And then siyempre at the same time, yung mga open spaces na merong mga walang bahay, so prone din yan sa breeding ng mga lamok. So, ang aming punong barangay ay nag-decide. Dahil ang palaka naman, ano ba ang kinakain ng palaka? 'Di ba? Ang kinakain ng palaka, syempre mga insekto yan. Yes. Itlog, lamok. So yan eh. So, ang aming punong barangay, si Kap, nag-decide siya na merong kaibigan siya dito sa Rizal, sa Baras Rizal. Okay. Kasi yan, farm yan, may mga poultry. So, ang mga palaka, most commonly, makikita sa mga ganong area. So, ilang truck ng Palaka na actually, na-deliver doon? ang unang launching ni Kap niya is 1,000 frog. Wow. So, yan ay mga palay, yung parang frog yung galing sa bukid. I see. So, tinignan namin syempre din, hindi naman kami totally expert, pero syempre nakita namin na palakang bukid, so safe naman. Tsaka ang idea is hindi siya pakawalan sa kalsada. Kasi hindi naman yun ang purpose eh. Ang purpose is doon sa mga area talaga mahirap linisin. Okay. So, doon siya pinakawalan ng 2018. So, nasundan siya ng 2019. So, tell me, sir, gaano ka-effective ang ginawa nyo? Actually, itong mga nakaraan taon na dumaan, bumaba kasi yung cases. So, Okay. hindi ko naman tinuturo ang palaka. Siyempre, nandyan din ang ating mga mamamayan na nakiisa rin at tumulong na maglinis. Yun ang pinaka-importante. Maglinis ka eh. Yeah. Diba? Panatiliin mong malinis ang iyong lugar. At the same time, tanggalin mo yung mga possibility na po pwedeng pag-itlugan ng mga lamok. So, yan lang naman yan. So, syempre, ang palaka, siguro ang naging parte niya is doon sa drainage. So, siyempre, may mga stagnant water dyan. So, siguro doon sila. Okay. Tsaka wala naman kami narinig na cases o nag-report sa amin na merong ganito na poison, mga bata or else mga harmful sa syudad. Wala naman until now. So, anong nangyari doon sa mga Palaka na... Actually, parang feeling ko nga nag-migrate na yan eh.
Kaya kita mo nga, yung ibang barangay, walang cases. Walang cases. Hindi, I mean, syempre sa katagalan na rin ng panahon, taon. So, syempre, dahil nasa creek nga sila, dumaan ang bagyo, ulan. So, inanod na rin sila ng tubig. Okay. So, napunta na rin yan. So, actually, ang last na deployment nga namin dyan sa Palaka is noong 2023. Dahil meron tayong in-between ng pandemic. So, 2023 yung last. Siyempre, ito na naman, may panibago na naman tayong outbreak na medyo tumataas na naman ang cases. So, nagpaplano ang aming punong barangay. Pero siyempre, inuna pa rin naman natin yung campaign ng ating, sumunod tayo doon sa campaign ng ating city. Nasa pangunguna rin ni Mayor Jorben Monte na meron siyang 5 campaign ng 5S. So, yun yung ating pinapractice sa ating komunidad. I see. So, ano yung educate us. Ano yung 5S? Actually, yan yung search and destroy. Okay. Donations. And then, kung ano yung po pwedeng mamotivate yung ating mga nasasakupan. The most talagang target niya is maglinis. Laging malinis ang kapaligiran. Kaya dyan pinasok ang aming kapitan yung itong clean and drive. Actually, wala pang pandemic, wala pang cases ng dengue. So, continuous naman kasi yan ay programa ng DILG. Okay, that's good. That's good to hear. So, story ng Palaka. So, ngayon wala. Yes. So, 2020, sabi mo hanggang 2023. So, 2024, 2025. What happened? Yes, itong 2024 dahil nga hindi naman ganun kataas yung cases. So ito lang lately 2025 we very surprised din syempre dahil ang issue ng mga dengue is nandiyan sa part ng June and July kasi tag-ulan eh. So lately itong January, February kaya ang aming city rin syempre na alarm dahil may cases ka na ganun kalaki. Nasa February ka pa lang. So pag dumating yung mga time ng tag-ulan so mas lalaking cases. So prevention. Yan ang lagi naming tinatakil. Prevention. Better than a cure daw. Yes, i-prevent mo na kagad. Pero nawala yung mga Palaka. Bakit? Yun nga. Ang topic natin ngayon yung mga Palaka. Yes. Tinanggalan yun ng trabaho yung mga Palaka. Actually, nandun pa rin naman sa considerations. Kino-consider pa rin. Siyempre, unahin muna natin yung kung ano yung campaign. Yan, anong campaign. So, siguro, at ang alternative muna sa Palaka, is dahil nga nandito tayo sa kalinisan, yung mga bahay, ang tawag nga na itong proyekto ni Cap is gulong palit hollow blocks. So, wala muna tayong Palaka. So yung gulong na lang? Yes, kasi itong gulong may possibility din na maging breeding ground. I see. So, ang ginawa ni Cap, instead na gulong nakapatong sa bubong mo, palitan natin ng hollow blocks. Hollow blocks, yes. Okay. Effective naman. So far, nag-start kami last Saturday. Katulong din ng Red Cross. At the same time, Clean Up Drive together din. So, marami naman nag-agree na mga kababayan, ng mga residente na Matandang Balara na palitan. I see. Ano ba yung mga, syempre alam natin na sumusunod lang tayo sa mga campaigns. Pero can we talk about other alternatives? Kung wala tayong Palaka, ano ba yung pwede? Actually, ang masasabi ko lang talaga dyan is maglinis. Maglinis. Yes, yan ang the best option kung kung talagang gusto mo talagang masawata o else ayaw mo magkaroon ng tumaas ang cases ng dengue. So, kailangan talaga ang kapaligiran mo malinis. Matanong ko lang. Yes. Bakit ba ang Palaka pinakagutom sa pinaka malakas kumain ng lamok? Hindi ba ang butike? Minsan nga naisip ko rin Kaso ang butiki kasi minsan mostly sa gabi yan lumalabas di ba? I-day shift ang mga yes. dengue insects. Kasi ang Palaka, ang tingin namin kasi syempre yan ang kanilang cycle of di ba? Yan ang pagkain talaga nila. So ang butiki kasi syempre pagka pinakawalan mo sa lahat nasa kisame. Sa bagay. Ang butiki diba? Kasi kumbaga house-friendly. Yes. Pag nakakita tayo ng ipis, pinapatay natin. Pero butiki, parang hayaan nyo yan. Kasi kumakain ng lamok yan. At saka ang hirap hulihin nun. Sabagay. Diba? Sabagay. Iipunin mo yung 1,000 butiki. Ang hirap nun. Kawalan Yes. Okay, so thank you, Sir Along. Thank you for making the time dito sa podcast natin. Hopefully, syempre, tumataas yung mga cases ng dengue. Yes. Stay safe always. Yes, and
sundan lang natin yung campaign ni Mayor Joy Belmonte. Yes, of doon course. Sa 5S, no? Yes, 5S. lahat naman yan nakakabuti sa komunidad. Yes. So, hindi lang sa Matandang Balara. Yes. The whole District 3. Yes. Pero kayo ang pinakamataas na case ba? Actually, kung titignan natin yung buong Quezon City, nasa 1,000 plus The last previous na nakita ko yung record. And then, ang Matandang Balara kasi is may cases na 43. Ngayon, na up to now is 65. Okay. So, syempre, may pagtaas, pero nakita namin na nakatulong yung campaign. Okay. Bakit? Kasi hindi ganun kabilis yung progress nung ano. Kaya nga, syempre, paalala natin sa ating mga kabarangay, panatiliing malinis. And then, at the same time, idagdag ko na rin, Sir Philip, yung campaign din ng ating mayora na ang ating health center is bukas Monday to Sunday. Wow. So, for the meantime is 2 weeks yata siyang inalaw na bukas para dun sa mga residente natin na pagka nagkaroon ng lagnat at the first day, so itakbo na kagad natin sa health center. So wala namang bayad dyan, it's for free. Lahat yan is serbisyo para sa ating mga residente. Thank you, Mayor Joy, sa tulong. So, 2 weeks yan. Yes, So, guys, kung feeling nyo, nilalagnat na kayo, ayan, open na for everyone, for free. Yes. So huwag silang mag-antala na the next day pa sila magpa-check up. Kaya natin inopen ang health center ng city and the barangay para mas mabilis nating malaman yung cases kung siya ba talaga ay na-affected nung sakit or hindi naman. Normal na lagnat lang. Okay, good. So, ingat sa mga listeners natin, ingat kayo, alright, especially sa Matandang Balara. Pag may kailangan kayo, dyan lang naman si Sir Along. So, thank you very much. Siyempre, sir, thank you rin sa opportunity na napunta ako dito sa iyong place. Hindi to first time. So, babalik ka naman dito. Wow, Imbitahan ka thank you namin so ulit. much. Thank you so much. Kasi Thank you, syempre, sir. post dengue, baka pag-usapan natin yung mga activities Yes, of course. yung mga activities na darating doon sa Barangay Balara. Kasi alam ko, I think yung anniversary nyo is coming up. Yes, Tama? on May 10. Oh, May 10. Okay, malapit na. Yes, malapit na. So, we'll invite 63rd founding anniversary ng Barangay Matandang. advance happy anniversary. Thank you so much. Thank you so much. Okay, thank you.